magandang hapon muli mga kapatid sa biyaya ng Panginoon ay tayo po ay tumayo sa hapong ito at atin siyang awitan at puringin ng Panginoon. Sing the song. I want to have isang tanging kapagkataon na tayo po ay naparito sa isang pagdiriwang ng ating karawan, ating our young brother sa afternoon, Brother Daniel. Isang pamahapit ay atin siyang awitan at purihin ng Panginoon. Siguro kung alam niyo ang awitin na kay buti-buti mo Panginoon, may listen to song. Lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa pangit natin kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung nagmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Kabilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. the last time Pinupuri, sinasamba kita. Kabilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago,
Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Isa pa tayo lumabot manalangin. Ito. Mabaging Diyos, kami po ay pasalamat sa Lord Yes, for Lord. this opportunity, privilege of God that we have gathered together. Amen. Ito po ay walang bago sa silong ng langit, Panginoon. Yes, Ito Lord. ay lahat naka-order, Panginoon, sa iyong programa. Yes. Sa kaisipan mo, Diyos, sa mga oras na ito. God, nakita mo, Panginoon, ang bawat isa ng kakatipon, upang itaas, Lord, salamatan ang dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo, ng siyang aming tagapagligtas sa umagang ito. Amen, Kaya, Lord. Panginoon, salamatan ka namin, Lord God, sa protection sa bawat isa. O God, maging Panginoon sa buong pamilya, o God, ng buong Gambito family. Salamat, Lord God, sa kanilang desire, Panginoon, upang ikaw ay aming pasalamatan. Amen. O God, Lord, pagdaanan ng panahon, o God, ang iyong kamay, Panginoon, kung paano, Lord, na siyang kumilos sa bawat pamilya, sa aming buhay, Panginoon. Higit sa lahat, Lord God, sa kaarawan ng kinaanak Yes, ko, God, Brother Lord. Daniel, sa oras na ito, Panginoon, nakita mo ang kanyang buhay. Yes. Lord, na ito po ay may in line, Panginoon, sa iyong according to your will, according, O God, sa iyong mga salita. Panginoon, nakita mo ang bawat puso, O God, sa mga oras na ito. Yes. Kasihan mo nawa, Lord God, ang bawat puso, Ama, na patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa mga oras na ito. Amen. Kaya, O God, mag-control sa buong kabisanan, Yes. and every corner, Father God, ikaw po, O God, mataas. Ikaw, O God, ang mga siwa, Panginoon, O God, sa may kaligitnaan, Lord, ang Banal na Espiritu, Yes, Lord. ang siyang mangusap, Panginoon, in a special way. Amen. Bless mo, God, ang bawat isa, maging sa mga panauhin, Father God. Ito po ay hindi, Lord, hindi nakataon. Panginoon, ito ay nakaprograma, Panginoon. I believe, Lord God, sa oras na ito, Yes, that there's something, Panginoon, na ang iyong salita, O God, na siya nanahan sa mga puso. Yeah, amen. O God, one day, I believe, Lord God, na ito, there's something that will response in our hearts, Father. O God, wala pong, Panginoon, ay matigas, Panginoon. So, kung ito ang salita, Panginoon, ang siyang manalaytay, O God, sa bawat puso. ng iyong Amen, mga Lord. nagpapalataya. Yes, Lord. Kaya, Lord God, samahan niyo po kami. God, sa mga oras na ito, aming pinagkatiwala ang buong servisyo, God, sa mga oras na ito. Bless, O God, ang bawat isa. Bless every heart, Lord, maging sa mga bisita. Pinupuli ka namin, in Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. At isang awitan, mga kapatid, ay isang masing awitin. Amen. Sing the sing, Fill My Way with Love. Let me walk this alone in the way thou hast gone. Leading straight to the land of God. Giving clear everywhere to the side and alone. Let my way every day with love. Let my way, yes, let my way every day with love. As I walk with the heavenly love, let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. These walls to the side of my Savior and God. Let me never in darkness roam. To my path, keep my path in my right, and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Fill my way. Fill my way every day with love. As I walk with the heavenly love. Let me go. Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Amen. To the Lord. At you may be seated sa hapong ito. Yan, isa pa ay tunay na
Sa kagalakan, mga kapatid, siguro sa aking mga kababayan, ako po ay papakilala sa inyo, mga kapatid nyo. Si Brother George po ay ako po ay isang tubong Mindanao from Surigao. Siguro mga kababayan ko dito, mga Bisaya. Meron din kami talagang totoong dialect, which is Surigao noon. Pero I understand how to speak Bisaya kasi matagal din ako sa Cebu. Matagal ako sa Middle East, almost 10 years bago ako napunta ng New Zealand. So, welcome po at ako po nagagala sa tahanan po ng ating pamilya. Brother Gambito family, Brother Nelson and his wife, Sister Elizabeth, upang i-celebrate ang kaarawan ng ating young brother, Brother Daniel. Ang pag-aalam ko ay ito po ay dibo sa Pilipinas. Kung 18 years old ay sa Pilipinas yun. Pero kung sa New Zealand, 21. Alam niyo ba yun? 21 years old. So, meron pang 3 years, Brother Daniel. So ngayon, ay ano pa lang yan, parang preliminary. After 3 years, mag-iipon si Brother Daniel. Malaking celebration ito. Pagtrabaho na yan. Mga residence na yan. So, sa kagalakan mga kapatid, kami pinaparito. Salamat sa invitasyon ng pamilyang Gambito at kanilang mga bisita din. The first time that I meet some not familiar faces. Ngayon ko lang nakita. I hope na hindi ito lang una't huli na magkita tayo, aking mga kababayan. So kami po narito ay hindi ito mga kapatid, no, na hindi tayo nagdadala ng reliyon. Ito po ay isang pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Mahal ba natin Panginoon? Amen. Ito walang reliyon. Kasi nga, walang reliyon makapagligtas. Amen. Amen. Right. Kundi yung pag-ibig natin sa Panginoon. Amen. Amen. Kung mayroon kayo marinig na, ay, reliyon yan, no. Ito hindi mga kapatid. Iba ito. Amen. Dahil nga po, ang reliyon ay sa tao yan. Ang Diyos po ay dumating siya, wala siyang dala. Ang dala niya mga kapatid, pag-ibig. Pero iba itong pag-ibig. Hindi ito pag-ibig na filial love. Parang human love. Ito ay pag-ibig na divine love. Amen. So sa hapong ito, kung mayroon kayong kagalakan, bigyan ko panahon na kung sino gusto magpasalamat sa Panginoon. Even the visitors, you can speak to us and magpasalamat sa Panginoon. Pero po, hindi ato aming tahanan, pero baga I feel at home. So sino pong gusto magpasalamat, siguro sa ating unahin ko na rin sa deliverance. Please come, Brother Daniel. Please speak with us if you want to say something and to, to give thanks unto the Lord. I give you a couple of minutes. Dito ba? Huwag kang hiya. Ikaw yung birthday celebrant na. Gusto ko mag-thank you kay Lord Amen. for 18 years po na binibigyan niya ako ng guidance and protection. Amen. Tapos, ayun po. Ayun po. Tapos, thank you rin po. And dito po kayo. Celebrate my birthday po. Amen. Sino pang gusto magpasalamat? Siguro yung tatay ay magpapasalamat. English daw. Dito na lang, Pastor. Okay. Gusto ko lang mag-thank you kay Lord kasi sa buong linggo na pagtatrabaho namin. Kalakasan na pinagkakalob sa amin. At sa pag-ingat niya sa pagdadrive kay Lisa, malayo yung kanyang binabiyaya araw-araw. Thank you kasi lagi kaming safe. Amen. At thank you rin po sa papasalamat din ako kay Lord kasi sa pag-iingat niya sa aking anak, 18 na siya. Right. Sa pag-iingat din sa dalawang anak sa Pilipinas, Amen. sa kanilang pagtatrabaho, Amen. at sa katalinoan na pinagkakalog sa mga aking mga anak sa kanilang pag-aaral at sa pagre-review ng dalawang mga anak. Pasalamat din ako kasi kasama natin yung kaibigan ko ngayon. Amen. Lord. Kasi Sister Kim, saka yung bago nating kaibigan, hindi ko lang alam ang pangalan.
Bago pa lang. Trabaho ko lang. Sila po yung magiging plant na borders po namin. Borders lang. Dalawa sila. Dalawa kayo. Next week po, kasama na po namin sila. Amen. Araw-araw po. Amen. Sa Diyos po lahat ang papuri. Amen. Siyempre, Siguro ang yung tatay. may bahay. Ang nanay. Speak English daw. Oh, come on, mother. Nagpupurit, magpapasalamat po ako sa Panginoon kasi lalo na po ngayon, kaarawan ni Daniel, 18 years na po. Kasi nung pinanganak ko po siya is kala namin mamamatay kami parehas. And then, pinanganak ko po siya, maitim po siya, yung parang sa African na kasama natin, ganun siya kaitim. And then, nasagasaan din po siya. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi iningatan po siya talaga. Amen. Praise God. Ngayon po, nagpapasalamat ako kasi dinala niya kami dito. Hindi ko alam kung, sabi ko nga hindi ito aksidente. Dinala niya kami dito, siguro meron siyang plano para sa amin. Amen. Yes. Yun lang po, inaangkin ko yung, sana yung plano niya na yun, mag-stay kami rito ng matagal. Amen. Makapag-aral yung anak ko ng maayos. Amen. Amen. Salamat po, ang mga paporit na salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Sila pong gusto magpasalamat, I give you a little time. Ako rin ay magpasalamat sa Panginoon dahil ang birthday din ni Brother Jordan. Sa ano yun, sa birth certificate niya. Pero talagang pinanganak siya July 2. Yun talaga ang birthday niya. So, late registration, so July 18. So, every year, twice din talaga kami nag-celebrate. Oo. Salamat sa Panginoon sa kanyang guidance din sa kay Brother Jordan, kalakasan dahil yun nga, like yung minsan sinasabi na sobrang busy niya. Maraming, ano ba, yung trabaho na hindi na akalain na extension yung trabaho niya sa bahay, sa office, kahit saan. Tapos sa mga tawag, hingi ng prayers, ang baga, inaano ko lang din na yung support ko sa kanya ay nandyan pa rin na bigyan kami kalakas. Amen. Matutong laging lumuhod sa kanya, sa Panginoon, sa mga dalangin, sa bawat isa, sa mga kahilingan na minsan imposible pero by the help of God ay tinutupad niya at tinutugon yung mga prayers natin. Amen. Sabi nga ang prayer ay hindi natatapos. Kumbaga continuous working yun. Kumbaga tuloy-tuloy na gawain. Walang pinipiling oras na manalangin. Kahit sa trabaho, pag may nakita akong text o nabasa na kailangan ng prayers, nandun din ako na sumusupport sa prayer. Amen. May mga churches din nagsasabi, ipag-pray mo naman din yung church namin na ganito yung hiniling namin sa Panginoon, which is sino tayo na para mangingin din sila ng prayer sa atin. Kaya pasalamat ako sa buhay na pinagkaloob kay Brother Jordan. Understanding lang talaga na minsan talaga busy siya. Hindi ko na siya ina-istorbo minsan. Nauna lang ako dumarating. Kumbaga kung ano yung dapat kong gawin, hindi ko na siya inaabala sa mga ginagawa niya kasi alam ko na para sa Panginoon. Amen. Amen. Lahat ng papurihan. Pasalamat maging sa inyo mga kapatid. Pasalamat ako sa support na binibigay niyo sa ministry. Hindi sa amin, hindi sa Panginoon na nagtiwala kayong lahat. Salamat sa Panginoon. Amen. Yeah, actually, sa
nagpapasalamat ako sa Panginoon that is may another kasabayan ko sa Brother Daniel sa kanyang kaarawan. Ang celebration ay next week. I have a lot of visitors, maybe around 150 or 200. This is maybe 4 churches, Lord willing. But Pastor Mita from Manganui, he come with us. Invite ko po yung mga bisita, no? So next week, doon kami sa Ellisville, ito, malaking hall. Kung mayroon time, invite ko kayo. Huwag natin magdala, just bring yourself. Naroon na yung mga kapatiran at naghanda roon. So doon ko rin ay i-celebrate yung aking kaarawan. Support na sa ministry ng mga kapatiran. Okay, at so kung may po bang gusto magpasalamat sa Panginoon? Amen. Ako rin Praise the Lord. ako po want to thank and praise God kasi sa buong linggo na pagtatrabaho ko ay talagang super busy talaga yung pinapagawa sa akin at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa kalakasan na binibigay niya sa akin. Kaya nasabihan ko rin yung manager namin na sabi ko, bakit ako lang yung nilalagay mo dyan sa lifting ng avocado and dami-dami mong staff, sabi ko ganun. Tatanungin pa naman ako, sabi niya, Rose, sinong ilalagay ko dyan? Meron ka bang alam na may kayang mag-lift dyan? Sabi ba naman ganun sa akin, kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon kasi whole day talagang lifting ng avocado yung pinapagawa sa akin. 20 kg yung pinaka mabigat na ay 21 kasi yung 120 na sizes 21 kg yung nililift ko for the whole day. Tapos talagang whole week talaga yun yung ginawa ko, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kalakasan talagang binigay niya sa akin kasi buong maghapon binibigyan niya ako ng malakas na pangangatawan at the other day na naman gano'n na naman, kaya ako'y nagpapasalamat sa kanya at nagpapasalamat din ako sa aking asawa na hinahatid niya ako sa umaga, tapos pag yung magkasabay kami, ayun, sinasabay na lang din niya akong umuwi. Kaya, and one thing, ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung application na nilodge ni Pastor para sa anak ko is talagang napakabuti ng Panginoon kasi for 8 days, grinant niyang ma-approve yung kanyang but I'm praying na sana ma-change kasi mayroon akong nakita dahil sa sobrang busy ko. Hindi ko nakita nung sinend ni Pastor sa akin yung visa niya na may correction doon sa birth date niya. Kaya which is nagbabother sa akin kasi alam nyo naman kung paano magbusisi ang immigration natin sa Pinas. So ayun nga, pray ko na by Monday maayos yung changes ng birthday niya para at least matuloy na yung pagpunta na dito. Kaya hinihiling ko mga kapatid na ipag-pray natin yun at mabilis din yung pag-aksyon ng immigration na mapalitan ka agad kasi may flight na siya. Kaya lahat ng yun ay ibinabalik ko sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon, no? For about 8 days ay na-approve yung kanyang visa. Ang kapurihan ay babalik sa Panginoon. I'm just only an instrument para sa mga bagay na yon. Salamat sa Panginoon sa knowledge at wisdom na binigay ng Panginoon sa atin. Dahil nga kung hindi naman ako lawyer or immigration advisor, pero I believe na meron tayong dakilang advisor. Amen. So, salamat sa Panginoon at ang pamilya ni Virgin, na-lodge na rin. So, we are waiting. So, hopefully, the Lord ay grant dun sa kanilang kanyang mag-ina na soon ay papasok na din. Okay. So, mga kapatid, sa hindi pa pagtatagal, no? Ay tayo po ay umawit sa Panginoon at isang awitan.
tayo dudoko mga batid sa malagang gawain sa umaga ito. Pwede tumayo at sing the song. Mercy, great on my God. Mercy, great on my God. I should have fallen, my soul cast down, but mercy rewrote my life. Oh, God, to see why I'm happy. I accepted the word of the Lord. The revealed Lord that was spoken by the prophet of Malachi 4. Isa pa tayo po ay nais ko magbasa mga kapatid ng konting verse lang na scripture at nais natin pagbulay-bulayan sa hapong ito. Amen. Bago tayo manalangin, kung meron kayong scripture, ating buksan dito po sa aklat ng Joel. First chapter ng Joel, reading with the first verse, like Joel chapter 1 verse 1 up to 4. Now, sa wigang banyaga, mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Joel, na siyang propetang Joel, na anak ni Petuel. Dinggin ninyo ito, ninyong mga matanda, at pakinggan ninyong lahat na mananahan sa lupain. Nagkaroon ba ganito sa inyong mga kaarawan, o sa mga kaarawan ng inyong mga magulang? Saysay ninyo sa inyong mga anak, at saysay na inyong mga anak sa kanilang mga anak, at ng kanilang mga anak sa susunod na lahi. Verse 4, at iniwan ng tipaklong ay kinain ng balang, at ang iniwan ng balang ay kinain ng uod, at ang iniwan ng uod ay kinain ng kuliglig. Now we jump mga kapatid dito sa chapter 2, Joel chapter 2 verse 25. Sabi ng scripture, and I will restore to you the years. Sabi kang Tagalog, at aking isasauli. I need your attention mga kapatid, kasi sabi na I will restore. Meaning, kung paano niya isauli kung dating restore na. Amen. So there's something happen kung bakit na ipapanumbalik. So, at aking isasauli sa inyo ang mga tao na kinain ng balang, ng uod, ng kuliglig, at ng tipaklong, ng siyang aking malaking hukbo na aking sinugo sa gitna ninyo. Amen. We shall pray. Let's bow our heads. Yes, yung manalangin. Father, we thank you so much once again, Father God, sa oras na ito. Panginoon, samahan niyo kami, O God, na masalita, Lord. God, I will not come empty or void, Lord, sa kaligtaan. Every Father God, na pagkilos, sa oras mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu will move upon us, O God, siyang maghayag, Panginoon. Hallelujah. Kung mayroong magbinhi, Lord, na nais mong pahayagan, Panginoon. So, ang oras na ito, God, let I speak by your word, and just use my lips and tongue, Father, to speak the word, O God, na mayroong isang araw, O God, na manifestation, Panginoon, ang salita na iyong napakinggan, God, sa mga oras na ito. Bless mo, God, ang bawat isa, ang bawat pag-inig, ang bawat tainga, Panginoon, ang puso, ang may nauhaw, Panginoon, God, sa mga salita, pagpalain niyo po ang bawat isa. Pinupuri ka namin, O God, salamatan, God, in Jesus Christ, may name we pray. Amen. Amen. May be seated from 3. Isang magandang hapon muli, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. At
once again ay akin po nagpasalamat sa Diyos na buhay na ating pinagkukuran po ang pamilyang Gambito. Actually ay sila po ay bago lang din doon po sa mga bisita. Bago lang din dito nakasama namin as a family of Christ. Maybe I think, how many months? 4 months. 4 months, February? March. Okay, so just a couple of months Yeah, so kasama dahil po sila po ay galing din sa grupo din na mga so-called Christian, born again. Amen. Galing din sa mga dito kasi nga dito sa New Zealand ay maraming mga grupo. Amen. Ako din ay nanggaling din sa mga ganyan. So but when I found the message of God ay for so many years dito ko nakita mga kapatid yung totoo na paglilingkod sa Panginoon na galing sa puso. Amen. Kasi nga maraming mga tao naglilingkod sa Panginoon na parang alam mo parang basta praise the Lord lang, hallelujah lang, and that's it. Pero mga kapatid, sa totoo lang ay ito yung pong nais kong bigyan ng pansin. So magang ito. At anyway ay isang kagalakan at ang puso ng Gambito family ay upang bago ay ibigay yung celebration kay anak ay alam po ang kanilang tinatawag na regalo sa kanilang anak mga kapatid ay yung mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. Amen. Amen. Kasi nga alam mo ba ay ang bilang tao po ay meron tayong dalawang pagkain. Do you know that? Right. Bilang tao as a human ay kumakain tayo ng ganyan. Yung physical food, literal food. Pero as spiritual man, okay, na mga taong espirituhanon na merong nagaling sa Panginoon, ay kumakain tayo ng mga bagay na mula sa Panginoon. Amen. Hindi po ba? I give you scripture, Matthew chapter 4. Sabi na, man shall not live by bread alone. Amen. See? But by every word that proceeded out, lumabas sa kanyang bibig. So, paano lumabas sa kanyang bibig, mga kapatid? Yung salita ay hindi naman mismo ang Diyos sa baba. Di ba? So, merong vessel, merong sisidlan ng Panginoon na gagamitin sa inyo sa ating kaligitnaan upang bigkasin ang kanyang salita. Amen. Did you catch that, mga kapatid? Amen. Amen. So, yung salita na nais na sa isipan ng Panginoon ay ipahayag niya doon sa kanyang mga lingkod. I'm just only a servant of God. Amen. Ang kanyang lingkod at doon, mga kapatid, dadaloy ang kanyang salita. Amen. So, ang salita na galing sa Panginoon, galing ka doon. Galing tayo doon, mga kapatid. Alam niyo po yun? Na tayo ay galing sa Panginoon. Sa anong anyo? Sa anyong salita. Dahil po ang Diyos ay salita. John chapter 1 verse 1. Ang Diyos ay salita. Amen. Kung ang Diyos ay salita, ay meron siyang bahagi. Yung bahagi niya, of course, salita din. So, paano mo mga kapatid, malalaman ikaw galing doon? Of course, yung salita na inyong napakinggan. Dahil magkakaroon ka ng pananampalataya. Amen. Sabi na scripture, faith cometh by hearing. So, ang pananampalataya daw po ay ating makukuha o ating matatanggap sa mamagitan ng pakikinig. And that's why we are doing like this. Amen. Kasi nga, paano ka magkaroon ng pampalataya kung wala kang napapakinggan? Amen. Kaya nga, it's the reason why you come to the church. Tama ba yun, mga sisters? And that's the reason na punta tayo ng ating mga gawain, punta tayo ng iglesia upang mapakinggan natin ang salita ng Panginoon. But I want you to know dahil hindi po lahat ay nagsasaysay na ito sa Panginoon. Kasi nga, ating panahon ay very medyo deceitful. Parang mandarayang panahon. Kasi nga, alam mo ba bakit? Kasi nga, nasa dulo kasi tayo ng panahon. Amen? Yung panahon na ating kinabuhayan ay harvest time ito. When we see harvest time, nasa bunga. So kung nasa harvest, ang tumitingin ay bunga. Kaya sabi ng Panginoon, you shall know them by their fruits. So saan nakatingin ang Panginoon? Dahil nga harvest time, nasa bunga po mga kapatid. Amen. So yung mga bagay na ating makikita, paano makilala na totoo paglilingkod sa Panginoon? So, sabi ng scripture, you shall know them by their fruits. Amen. So, mga kapatid, sa umagang ito ay I would say umaga kasi nga
sa paglilingkod sa Panginoon ay wala pong gabi. Amen. Laging umaga kasi nga ang Diyos po ay sumisikap. Amen. Ang kanyang salita ang siyang nagliliwanag sa atin. Amen. That's why kung ang salita ay nagliwanag sa ating mga puso, mga batid, lahat ay umaga. Amen. Dahil nga, there's a light. Is that right? Amen. So, mga batid, this morning, I'm just, sa tulong ng Panginoon, it is the cream of the crop. Alam mo, yung isang mustasa or yung isang potato, patatas, mga batid, na mayroon siyang cream. Di ba pag kumain ka ng isang pagkain, pagkakagatin mo siya, habang ninanamnam mo siya, yan yung cream of the crop. I mean, that is the substance of what you heard, this morning. Amen. That is what I mean about the cream of the crop. Because I want you to feel good. That's why just relax, sitting, antayin natin kung ano man ang kalooban ng Panginoon, ano man ang naisip parating. Because I believe this morning, hindi ito nagkataon. Amen. Ang bawat isa, inibitahan ng Pamilya Gambito Family upang double purpose. Mamit nyo ang Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Of course, mamimit ko yung personally. Are you happy today? Amen. Namimit ko yung mukhaan, mga kababayan ko. Si ano pala, Bisaya pala ito. Amen. Kababayan ko siya, so magkaintindihan kami. Kasi nga, Bisaya siya. So, mayroon din mga kapatiran din, mga Bisaya. So, mabuti, ano mo, yung pamilya ng Panginoon, magkunik-kunik kasi yan eh. Amen. So, kapag yung pamilya ng Panginoon ay kasama ka doon sa pamilya, whether you like it or not, di mo siya pwede i-deny. Amen. Ang bakit? Kasi nga, there's something sa puso mo na mangusap ang Panginoon na kapamilya mo sila. Amen. Noon, Brother Gambito, Brother Nelson, they will come up into realization, salamat ay nakatagpo kami ng totoong pamilya. Bakit noon, hindi ba totoo yan? Kasi nga, ano yun, that's just a stepping stone. Amen. Kapamilya mo yon, pero meron totoong pamilya. Amen. So, sumagang ito, mga kapatid, ako po yung mag-usap, it comes from my heart. Amen. Because I love a Christian people. Mahal ko ang mga taong naglilingkod sa Panginoon. But of course, mga kapatid, mahal natin ang mga taong kahit nasa sanlibutan yan, dahil nga, mga kapatid, hindi natin alam na yung pala may binhi na galing sa Panginoon. And this is the reason that I speak these things. Ito ang dahilan kung bakit, mga kapatid, ay ang Diyos nagpadala sa iyo at sa akin upang mapakinggan yung meron sa iyo. Kasi nga meron tayong, mga kapatid, na representation na galing sa Panginoon. Merong binhi na galing sa Panginoon na sa puso natin. Amen. Yan yung mag-response, mga kapatid. Yan yung mauhaw. Yan yung nagsasabi, Amen. Yan yung nagsasabi, yan din magtutuwid din sa atin. Oo nga, parang there's something wrong na ginagawa ko sa buhay ko na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan yung magsasabi sa iyo. Yan yung magbigay sa iyo ng konsensya. Amen. There's something wrong. Parang mali yata ang ginagawa ko. Amen. So it is about time na kaya mga kapatid ay kasi ang kaaway, alam ko ba, ang kaaway is just sitting in every corners. Naraan siya, mga kapatid, na doon ang kaaway. Nandun siya sa bawat sulok. Kasi ang kaaway, mga kapatid, ay ang kanyang negosyo ay upang alisin niya ang ating kaisipan outside sa kaisipan ng Panginoon. Yun talaga ang business niya. Hanapin niya ang lahat, mga kapatid, ng isang kapintasan. Yun ang trabaho niya. At higit sa lahat, naghahanap siya ng mali. Amen? So, sino bang hindi nagkamali sa atin? Diba? Pakitaas ng kamay. Baka merong hindi nagkakamali dito. Amen? So, lahat naman tayo, mga kapatid, na may pagkakamali. But, mga kapatid, I will tell you this morning, nung dumating si Kristo sa iyo, mga kapatid, ay yung pagkakamali natin hindi na nakikita. Amen. Nakita na yung kapitbahay, nakita na yung kaibigan, ito si ganito, chismoso. Diba? Grabe ugali nito.
Pero mga kapatid, kung ang Panginoon ay dumating sa iyo, lahat mga kapatid na pagkakamali hindi nakikita. At alam ko, mga kapatid, I know na isang araw yung ating mga bagay na minsan wala sa ayos na paglingkod sa Panginoon, aayusin ng Panginoon yun. Amen. Amen. Yung mga mga bagay na parang hindi karapat dapat, mga bagay hindi kaya-aya sa paningin ng Panginoon. Alam niyo ba ay ang Diyos ay magtutuwid nito? Amen. Amen. Hindi po ako, mga kapatid, kundi ang salita na ating napakinggan sa umagang ito. Amen. So, in other words, ay yun ang trabaho ng kaaway, mga kapatid, ay tumitingin siya sa lahat ng ating mga kahinaan. Amen. Kaya nga po, I was asking you kung sino pong walang kahinaan. Even myself. Bayan akong kahinaan, mga kapatid. Pero, I'm still, sabi nga, nilalabanan natin. Dahil ito po ay trabaho ng laman. Amen. Hanggat ito, mga kapatid, hindi pa nag-drop, wala pang mga kapatid dropping at mayroong katawan na ipapalitan nito na bago, ay nagkakamali tayo minsan. Pero iba yun yung nagkakamali na sinasadya natin ay iba yun. Right. Na alam mong mali at gagawin mo pa, iba yung ibang usapan yun. Amen. Kasi nga, ang Panginoon magbigay sa atin ng conviction. Tama ba yun, sis? Na ang Diyos magbigay sa atin ng just like imagination. Minsan yung ating imagination ay parang bahay ko talaga ako. Iba ugali. Diba? Parang iba ang tumatakbo sa ating kaisipan. Pero kapag ang Panginoon, ang salita na sa atin, iba mga kapatid. Ang sabi ng Scripture, you are become a new creation. Bagong nilalang. So kapag bagong nilalang, yung luma ay wala na. Tama ba yun? Yung lumang ugali, yung ating pagkachismosa, napalitan na ng hindi na. Hindi ka na ngayon chismosa ngayon. Di ba? Nagbago na siya. Kasi nga, Hindi ka na mayroon na di ba? Mayroon pagbabago, mga kapatid. So, aalisin niya ng Panginoon, papalitan niya. Kasi nga, paano naging bago ang luma, andun pa din. So, mga kapatid. So, now, this morning, I will tell you the secret. Yung scripture natin binasa. Yung sabi doon, I will restore. Kasi po, mga kapatid, ay paano i-restore ng Panginoon kung dating restore na? So, something na mag-isip tayo. Kasi nga, kung restore yan, bakit pa sinabi niya na I will restore? At sinabi niya, dumating ang salita ng Panginoon doon sa kanyang propeta na si Prophet Joel. Amen? So, this is the secret of the whole thing. Ang sikreto, mga kapatid, sa mga bagay ng buong bagay na ito ay ang divine love. Amen? Yung pag-ibig. The secret of every bit, it is love. Amen? Love is something that is works on every animal life. Love is something that is work in the human life. But there is a love that is works before God. So mayroong pag-ibig, mga kapatid, lahat naman tayo ay umiibig. Amen? Pero iba itong pag-ibig na nais kong i-strike, mga kapatid, sa umagang ito, na sinabi ni Apostol Pablo, na sabi niya sa 1 Corinthians chapter 13, sabi niya, do I speak with tongue of men and angels, ang kung wala akong pag-ibig o wala akong charity, it profit me nothing. Tagalogin ko, mga kapatid. No, kahit daw po ay mangusap ako ng speaking tongues, kahit mangusap ako ng mga kapatid na just like an angels, amen, kung wala sa akin ang pag-ibig, amen, nonsense ang mga bagay na ito. Amen. Pero lahat naman tayo umiibig, mga kapatid. Though, ang sabi ni Apostol Pablo, ay, do I have all the knowledge, kahit nariyan sa atin, narito sa iyo at sa akin, mga kapatid, yung knowledge to understand all the mystery of God. Amen. Kahit, mga kapatid, abot mo, o naunawaan mo lahat ng hiwaga ng Panginoon. Kung wala tayong pag-ibig, it's nothing. Amen. Amen? Right. So, and it profit me nothing. Do I have faith? Kahit meron tayong panampalataya, to move the mountains, imagine na
kahit magkaroon tayo ng panampalataya na ating ilipat ang mga bundok, kung wala tayong pag-ibig, it profit me nothing. When there's a storm, there will be a prophecies, may mga propesya, it will be vanished, mawala ito, and there's, because we know, we believe that all things are passed away. Amen? And behold, things are become new. Amen? But when love had come, ang totoong pag-ibig na dumating, mga batid, it will endure it forever. The scripture says. Amen? Ang totoo daw pong pag-ibig ay, ito po ay tumatagal. Amen? Because now, sa pag-ibig na ito ay, ito po mga batid ay nakikita natin ang totoong kapangyarihan. Amen? I'm talking about the divine love. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At naroon sa pag-ibig na ito, naroon yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos na mayroong kapangyarihan. Na I give you one example, mga batid, na kung paano kumilos ang kapangyarihan ito kung naroon ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo at sa akin. The example is si Apostol Pablo. Kaya mapansin na si Pablo, mga batid, ay nung sinabi ng Diyos sa kanya na, Paul, sabi niya ay pupunta ka doon sa Roma. At nung nawasak, mga batid, ang barko roon, habang sila po, mga batid, ay pumunta doon sa dako ng Roma, pumulot siya ng isang pirasong kahon upang ihagis doon sa apoy. At isang malaking ulupong, mga batid, na kumagat sa kanyang kamay. So, ito po ay, there is a serpent na kumagat, mga batid, sa kanyang kamay, at tiyak na ito ay nagdudulot ng kanyang kamatayan sa loob ng ilang minuto. Dahil po ang kumagat sa kanya ay hindi ito pipitsugin na ahas. Amen? Talagang matindi ang kamandag nito. Ang kanilang kaisipan, mga batid, ay sabi niya, on the spot, or on that time, maybe a couple of minutes, si Apostol Pablo ay mamatay siya. O malason, o magdulot ng kamatayan. Now, tinignan na, mga batid, tinignan lang iyon ni Pablo habang si kinagat, mga batid, na parang wala siyang takot sa kanyang sarili. Amen? Tinignan niya ito at lumakad papunta roon, at mga batid, habang siya ay kinagat at ipinagpag lang niya ito sa apoy. Amen? At kumilos na parang walang anumang nangyayari. Amen? Sa anumang kapamakan na darating sa kanya. At siya patuloy lang, naglalakbay doon, mga batid. Nung una, yung mga kasama niya, akala nila ay babagsak at mamatay si Apostol Pablo. Ngunit pagkatapos, mga batid, ay nagbago ang kanilang isip. At tinawag siyang isang Diyos. See? Kita niyo, mga batid, hindi siya natakot. Amen. Sino? Si Apostol Pablo. So, sometimes, the reason ay minsan parang nasaktan tayo. The reason na parang it hurts for us sa paglilingkod sa Panginoon because we get scared. Kaya po, mga batid, kung tayo naglingkod sa Panginoon na mayroong halong takot, mga batid, ay you cannot get, hindi tayo darating doon sa tinatawag na perfect love. Amen. Sakdal na pag-ibig. Amen? Because perfect love of God is nasa puso. That knows, kung ito po ay, kung batid natin, kung alam natin ito ay totoo, ang Diyos ng ating Ama, mga batid, ay He was taking care of us. Amen. Amen? Alam niyo ba yan? Na ang Diyos na umiibig sa atin, ang Ama na siyang umiibig sa atin, ay He was taking care of us. He was taking care of you, and He was taking care of me. Amen. And I will tell you this morning, there's nothing harm can you and me. Amen. Wala pumabatid ng masasaktan sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, I'll give them power. Amen. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Amen. At alam po natin, kapag ang Panginoon magsalita, mabuti hindi yan kagaya sa atin. Do you know that? Na ang tao pa magsalita ay, sister, ay bukas ay bibigyan kita ng ganito. Bukas, sister, ay magbabayad ako. Di ba? Pero ilang oras na kami, ay sister, pasensya na.
Kulang pala yung aking pambayan. Mga ganun po ang tao. Di ba ba? But mga kapag ang Panginoon ay magsalita, that's true. Amen. At ganyan, totoo pa rin. Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, I'll give them power. Bibigyan ko sila ng kapangyarihan. Right. Mabutid, sabi niya, yuyurakan nila ang mga ahas. So, hindi ito pipitsugin na authority. Kasi nga, mabutid, even the serpent, mabutid na pwede nating yuyurakan. Amen? Ang kapangyarihan ito, we have to cast out the enemy. To cast out the devils. To rebuke all the, mabutid, yung kapangyarihan ng kaawan. Amen? To cast out all the sickness. Amen. To rebuke all the power of darkness. Right. Ito yung kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Sa kanyang totoong nagmamahal sa Panginoon. Amen. Amen. So we love the Lord this morning. Amen. Amen. Hallelujah. So batid ay ang sabi niya, bibigyan ko sila ng kapangyarihan. Yurakan nila mga ahas at iba pa, at walang anumang bagay sa anumang paraan ang makakapinsala sa kanila. So, what an authority is this? Right. Amen? So, matid, at kung inyong pansinin, na ang Panginoon ay tumitingin siya sa karakter. Amen. Aha. Matid, ang Panginoon, saan siya nakatingin? Sa karakter. Kung ikaw ba ay totoong nagmahal sa Panginoon. Kung tayo nagmahal ay wala kang takot. Amen. Amen? Dahil alisin ng Panginoon ang takot sa iyo. Right. See? Yung matakot ka ay baka ay mag-last ka ng visa ay minsan hindi nga takot eh. Magkakaroon ka ng duda. Alam mo ba, ang doubt ay hindi galing sa Panginoon? Amen. Am I right? So, are you with me? Amen? Dahil po sa Panginoon, sa pagiling ko, dalawa lang po mga batid sa aking mga panahon. Merong dalawa lang po. Merong faith or doubt. So, ang faith ay galing sa Diyos. Ang doubt saan po galing? Sa tao. Ito ba'y galing mga batid? Dalawa lang po kasi. Kung mayroong Panginoon, mayroong kaaway. So, kung mayroong faith, mayroong doubt. So, kaya po mag-isip, saan galing yan? Amen? So, Jesus counts mga batid, the character. So, ang Panginoon ay kanyang binibilang ang ugali. Mga batid, not the members. Kaya po mga batid, sa paglilingkod sa Panginoon ay kapag tayo po ay pumasok sa grupong ito, we are not, hindi kayo papasok para maglagda at membro na kayo nino. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Amen? Kaya po pumasok kayo sa grupong ito, mga batid, ay wala po itong membership. Pag pumasok kayo doon sa mga malaking simbahan, kailangan mong maglagda. Kailangan mong pumirma na ikaw membro dito. Kapatid, sa Panginoon ay hindi dumating ang Panginoon, nagdala sa ng papel o membro ka na dito. Amen? Hindi po ganoon ang Panginoon. Kundi, mga kapatid, nagdala siya ng totoong pag-ibig, pagmamahal sa Kanya. Amen? Sabi niya, if you love me, Keep my commandment. do my Commandments. commandments. O, meron pala. So, meron palang standard ang Panginoon. Amen. Amen? Right. Ang standard ng Panginoon, very simple. Do my commandments. If you're doing His commandments, yun totoong nagmamahal sa Panginoon. Is that right? Eh, Brother George, ano bang commandments na sinabi ng Panginoon? Ang commandments mo din, not just only the 10 commandments. Is that right? Amen? Ang 10 utos ay binigay kay Moses. Hindi lang yun, mga butid. Ang 10 utos ay physically na ibinigay, isinulat. Sino sumulat? Mga batid, ay ang Diyos. Ay ginamit lang kamay ni Moses. Hindi lang yon, mga batid. Sabi nga, kasi lahat ay, sabi ng commandments, love your mother, love your father. Mga batid, alam niyo ba ang kaaway kaya gumawa niya? Did you love your parents? Is that right? Amen. So, let's balikan, mga batid. He counts the characters. God has always tried to get one man in His hand. That's all He needs is one man, mga batid, throughout the years. But think of it, mga batid, dahil mula po buhat po doon sa kaarawan ni Noah or sa kaarawan ni Moses, mga batid, he only found one man righteous.
That's right. Amen. Amen. Ang sabi ng scripture, I've got a man. No, God found Noah. Amen. Dahil po siya ay sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Another thing, mga kapatid, another one man who found righteous in the scripture is Samson. You know the story of Samson? Samson, mga kapatid, ay God can only use what you surrender to Him. But si Samson, he was a big, strong man. Di mo ba? Mga kapatid, si Samson ay malakas siya. Ngunit mga kapatid ay si Samson na meron siyang, he had strength. He had a lot of strength. Pero meron siyang kahinaan. Amen. Amen. Mga kapatid. So sumagang ito, mayroong malakas sa atin, mayroon din tayong kahinaan. Amen. So be careful of what the weakness. Right. Alam mo ba, ang diablo doon ka titirahin sa weakness na yun. Yeah, exactly. Is that right? Amen. Doon ka niya titingnan. Kaya nga po mga kapatid, sa aking bungad ay ang kaaway just sitting in every corners. Tinitingnan niya ngayon kung saan ka mahina. Kapatid, sisilipin niya, si Brother Nelson mahina, tapos mga bagay na ito, dito ko siya titirahin. Amen? Eh, paano kaya Brother Nelson kung may mabigay dyan na isang buti? Bubuksan ka. Ba? Yung sasabihin ngayon ng kaaway, tingnan nga natin. Ben, kung bubuksan mo ba yan? Amen? Ano ba, kapatid, si Samson ay he was surrendered his strength to God. Amen. Right. Kanya isunuko niya ang kanyang lakas sa Panginoon. But he wouldn't give his heart. Kapatid, God ay si Samson ay isunuko niya ang kanyang kakayahan. Pero ang kanyang puso ay hindi ibinigay sa Panginoon. True. He gave his heart to The woman, Delilah. to the girl. Now, sino si Delilah? Yung babaeng umaakit kay Samson. Amen. Amen. Dahil alam mga kapatid ng kaaway na ang kahinaan ni Samson ay babae. Yeah. Mhm. So sumagang ito ang ating kahinaan ay buti. Mga kapatid ay baka isang araw lalagyan ng Panginoon dyan. Oh. Hindi ka makakatiis kahit isang shot lang muna. Amen? So ganun po mga kumilos ang kaaway. Amen. See? So ganun po mga tinitest si Samson. Yeah, yeah. Mga kapatid, alam niya na hindi kaya ng kaaway ang lakas ni Samson. Doon niya ngayon tinitira ang kahinaan na bibigyan natin ito ng Delilah. Amen. So Delilah na ito, napakasiksing babae. Maganda. Mga kapatid, na halos manamit, na halos din na makita na yung hindi dapat makita. Amen. At doon siya kapatid ay nakita niya ang kahinaan ng kaaway at dito ko titirahin si Samson. Amen. So mga kapatid, that's the way that people today. Amen. Now mga kapatid ay minsan minsan titirahin tayo sa ating mga utang. Amen. Kung saan ka mahina, mga kapatid, ay alam mo, kung saan ay hirap tayo magbayad, doon ka laging utang ng utang. Hallelujah. Amen. Amen. Pautangin, gusto ng pautangin. Para di magpagbayad, na isang araw, di na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Nahiya kay brother. Nahiya kay sister. Amen. Brother, bakit ka nagsimba? Pwede ko matisagawain. Nahiya ako kay brother. Bakit? May utang kasi ako. Ikaw kasi. Ay, mga kapatid, I hope na nakita niyo ako ibig sabihin. Amen. Now, mga kapatid, one more thing. Another, isang halimbawa, mga kapatid, na si Pedro. Do you know Peter? Amen. Si Peter ay meron siyang espada. Amen. At hinugot niya ang espada na yon at balak niyang putulin ang tainga ng punong saserdote. At ang sa ganitong mga bagay, mga kapatid, na ginawa niya ito, ngunit pagdating sa tunay na tapang ng Kristiyano. Amen. So mayroon pa rin testing ground. Amen. Mga kapatid, si Pedro ay matapang siya. Amen. Nga sabi niya, Lord, kung mayroong gustong, di ba, yan yung time na malapit na yung time na siya po ay papako sa cross.
sabi ni Pedro, Panginoon, kung sino mang harang-harang sa iyo, dadaan mo na sa akin. Kasi walang makakaano sa iyo, Panginoon. Kailang dumaan siya sa akin. Natapang si Pedro, mga kapatid. Sabi niya, ngunit pagdating sa tunay na tapang na Kristiyano, wala siya nito. Bakit? Umiiwas siya at itinatanggi siya. Tama ba yun? Di ba how many times? 3 times. 3 times dininay siya, mga kapatid. Yes. Pero matapang. Amen? Pero nung naroon na mga kapatid sa climax, sa, alam mo, yung sa sitwasyon na yun, dininay niya ang Panginoon. Hindi lang isa. Right. Not just once, not twice, but thrice. Yeah. So mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, dito natin makita ang totoong paglilingkod. Dito makita ang tinatawag na perfect love. Amen. Isang pagmamahal sa Panginoon na walang atrasan, mga kapatid, lalo na pagdating sa mga pagsubok. Amen. Is that right? Amen? Kasi po mga kapatid, sa pagsubok, alam mo ba, it's just an instrument, just a tool, upang makita na totoong nagmamahal tayo sa Panginoon. Amen. At yung mga bagay na yon, God also permits. Right. See, di ba? May mga bagay na pinipermit ng Panginoon, just like Job. Di ba si Job ay mahal niya buong pamilya? Amen. At dumating mga kapatid sa isang araw ay talagang pagsubok grabe na mismo yung asawa ni Job ay talagang kinundinan niya ng Panginoon na pinaglilingkuran ni Job. Anong sabi ng asawa ni Job? Job, talikuran mo na ang Panginoon mo. Mabigat yun mga kapatid. Hindi po ba? Anong sabi ni Job? O babaeng hangal. Sa halip na sabi niya, oh, ikaw naman darling. Di ba? Bakit gano'n naman yung pananampalataya mo? Parang gano'n kababaw yung pananampalataya mo? Di ba? Masarap lang ba maglingkod sa Panginoon? Masaya ka lang ba kung mayroong biyaya? Mapatid, lagi? Sagana ka lagi? Di ba? Right. Pero pag subok na ay Wala na. lupay-pay na. Di ba? Di ba sa paglilingkod sa Panginoon ay kasama yan? Amen. Kasi nga, as a Christian, we are not sitting pretty or we are not living like, the bed of roses. Kasi po sa mga roses, mga ay meron siyang Thorns. mga tinik. Amen. Amen? At hindi tayo nakahiga sa mga roses na walang tinik. Amen. Amen? So, ibig sabihin, tayo nakahimlay sa Panginoon, minsan may mga tinik, pero ang tinik na yon ay isang challenge. Amen. Hamon sa buhay ng bawat manampalataya. Amen. Amen? Right. So, kapatid, itong si Pedro na ito ay dumating sa patinding pagsubok. Grabe. Si Peter na ito, kapatid, ay dumaan siya sa matinding pagsubok at oras na para siya po ay manindigan sa salita ng Diyos na kanyang napakinggan. Amen? Yan ang sinabi ng Panginoon, Peter, i-deny mo ako twice. Nung nadoon na ako sa on the spot na, sa sitwasyon na naroon na siya, sa kalagayan na yun, anong ginawa ng Panginoon? He just looking into his eyes. Sabi ng Panginoon, he's looking to the eyes of Brother Nelson. Eye to eye. And then Peter, he come up into realization. Sinarealize niya kung anong sinabi ng Panginoon sa kanya noon. Amen. Amen? Na i-deny niya ng 3 beses. At kung tinirealize niya, oo nga. At nangyari? Nangyari. Mabuti. Amen? So, nawala ang kanyang tapang. Amen? Noon, napakatapang siya, mabuti. At inamin niya ito, nakilala niya si Jesus. Amen. Palibhasa at itinanggi niya. Amen? So, kapatid, that's where it is today. That's why we encourage you, mga brothers and sisters, sa hapong ito. Dahil po, kapatid, because He was looking for the character. God is not looking for the membership. Amen? So, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, marami pong grupo sa ating panahon. He was looking for the membership. He was looking for the counts or the numbers. Amen? Sali kayo dito sa amin. Di ba? At para tayo, upang kayo po ay maligtas. Mga kapatid, sa panahon ito, ang mga tao ay kailang dinadala sa iglesia para maligtas. Amen? Mga kapatid, hindi po ganyan ang programa ng Panginoon.
Amen. Ang sabi ng Panginoon, come unto me, and I will give you rest. Amen. Lumapit kayo sa akin, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Pero ang mundong ito, mautid kabalintunaan. Pumasok kayo sa iglesyang ito, upang kayo po ay maligtas. Amen. Amen. Iba, mabutid ang tradisyon ng tao. Amen. Iba ang programa ng tao sa programa ng Diyos. Right. Amen. God looking for characters, not for the membership. He was looking for the characters. Just like mabutid the Eliezer. When he went get to the bride of Isaac, amen, he sweated it out until he found the characters. Amen. Ugali, mabutid si Eliezer, nang pinuntahan niya ang ikakasal na si Isaac. Ipinaglalaban niya ito hanggang sa makita niya ang tamang ugali. Hindi po ba, mabutid, si Eliezer, nasang tipo ng messenger? Naghanap siya, mabutid, ng sa kanyang Panginoon na si Isaac, nung kanya nasumpungan, mabutid, doon si Rebecca. Na kanya nakita, mabutid, si Rebecca. Anong sabi ni Eliezer? Ito na yun, ang hinahanap ng aking Panginoon. Amen. Ang nakita niya, mabutid, ugali. Ang ginawa ni Rebecca, mabutid, at pinainom niya ang kanyang mga kamilyo. Imagine, so mabutid si Rebecca, na babae na siguro ay just like the sister. Amen. Na siguro hindi siya gaano kalakihan. Amen. At mabutid, gaano katyaga si Rebecca na kanya pinainom ang kamilyong yun. At doon, mabutid, nakita ni Eliezer ang anong ugali si Rebecca. Dahil po ang kanyang hinahanap, mabutid ni Eliezer, yung totoong ugali na hinahanap sa kanya ng kanyang Panginoon na si Isaac. Amen? Yeah. So, Eliezer, mabutid, he look, at mabutid, so, they realize that responsibility of finding Isaac, which is ito ay tipot larawan na iglesia. Mabutid ay this is Christ, type of the church, and Rebecca is a type of the bride. Now, mabutid, sumagang ito ay tayo po ay tipo ni Rebecca. Nasa po ay we are the bride of Christ. Amen. Hindi po ba, mabutid, ay kung mayroong bridegroom, mayroong bride. Amen. Amen? Kaya sabi ng Book of Revelation, sabi niya, ang bridegroom ay naghahanda para sa kanyang nobya. Yeah. Amen? So, sumagang ito ay hinahanda tayo, mga kapatid. Amen. Amen? Hindi lang sa physical na pagkain ito. Amen? Mamaya, kakain tayo nito. Mga kapatid, sa physical na ito. Pero bago tayo kumain yan, kumakain mo tayo ng spiritual. Amen. Amen? Kasi po, ang mga anak ng Panginoon ay kumakain ng mga spiritual na mga bagay. Amen. At habang siya kumakain ng spiritual na bagay, ay doon siya lalakas. Amen. Amen? Not just physically, but mayroon siyang spiritual strength. Amen. Amen? Dahil po, as what I have said, ay sa paglilingkod sa Panginoon ay dalawa. Physically and spiritually. Amen. Amen? Kaya po, ay kakain muna tayo ng spiritual bago yung material na mga bagay na ito. Amen. Amen? And I believe the Lord will bless these things. Amen. And the Lord also will bless all these things. Amen. Kaya po, salamat sa Panginoon sa umagang ito dahil po ay sa desire ng pamilya ng Gambito. Amen. Dahil po ay, this is the way na mayroon tayong mapakinggan something that will echo in our hearts. Dahil po ang ating mapakinggan ay bababa dito, mabutid. Sa ating mga puso, ang inyo magdidictate sa iyo. Amen. Amen? Kasi mabutid ito po ay pwede rin magdictate ito. Pero minsan hiwalay dito. Hindi po ba? Minsan kontra ito. Tama ba yun, sister? Minsan gusto, pero hindi ito ayaw. Kasi po, kung nandiyan si Kristo, itong kukontra. Kukontrahin ito. Kasi ito, trabaho ito ay makamundo ito. Mabutid. Ang isip ay ang gusto nito ay lagi na sa mall. Di ba mag-shopping? Tama ba yan? Tama ba yun, sister? Ang gusto ng isip ay lagi na sa mall. Gusto siya mag-shopping, bibili ng mga mamahaling bagay. Mabutid. Pero minsan ang puso ay, kapag araw ng Sunday, ang sabi ng Panginoon, sabi niya ay,
huwag kaligtaan ang araw ng Pagtitipon. pagtitipon. So minsan, kapatid, ay nangungusap ito. Kapag ito'y nangusap, kukontrahin niya ito. Ang sabi nito ay, overtime ako. Masarap ako overtime. Kasi nga, kikita ako. Sayang ang dollar. Pero sayang dalang, di ba ba? Ito yung trabaho niya. Pero ito, kapatid, ay merong something sa puso nito na nagsasabing, linggo ngayon, magpupuri ako sa Panginoon. Amen. Hindi po ba? Maglilingkod ako sa Panginoon. At I will tell you this morning, not just only Sunday. Kasi mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang po praise the Lord ng Sunday. Right. Ang praise the Lord ay all the time. Amen. God is Amen? Hindi lang God is good ng Sunday. Pagdating ng Monday is God is bad. Amen? But ang God is good is all the time. Every minute, every seconds, every hour. You know why? Dahil po ang Diyos na tumitira na sa iyo. Amen. You know ba, sabi na scripture Romans chapter 8, sabi niya, to them that are in Christ Jesus. Tama ba yun? Nabasa niyo ba yung scripture na yun, mga kapatid? Amen. Nagbabasa ba tayo ng scripture? Amen. Amen. Kasi po, napakahalaga po ay noon hindi ko nagbabasa sa aking mga panahon. Noon ay wala akong panahon na magbabasa ng scripture pero mahilig ako magdebate. Yung sabi, nagdidebate ako pero hindi ako nagbabasa ng scripture, there's something wrong. So I admit na mali ako. But when I come up into a decision that I will read the scripture, aking nasumpungan sa sarili, there's something wrong in me. Amen? Tumatid, habang ako ay nagbabasa na at doon na akin nakikita, mas lalo pang nagbubukas ang Panginoon ng mga hiwaga, mga batid na mga bagay ng mystery, lalo siya nagbubukas. Amen. Amen? Kasi anong scripture natin binasa na I will restore, that is a mystery. Hiwaga yun, mga batid. Amen? Pero kung walang dumating sa iyo upang magbukas sa mga bagay na ito, hindi natin ito manawaan. Amen. Kaya parang ang akala natin ay okay lang dito. Praise the Lord dito. Praise the Lord dito. Parang pareho lang. Di ba mga batid? Wala mang kaibahan. Di ba? Alleluia dito. Alleluia hindi dito. Anong kaibahan? Mga batid? So sa umagang ito ay, nais kong diinan, mga batid, give me more, another minutes. Hindi sa pagtatagal, mga batid. Nais ko lang makita, dito yung sinabi ng Panginoon ay sa dalawang binhi, mga batid, ay because itong sinabi na scripture na there's no man in the world that can open this world. I mean, walang tao sa mundong ito na siyang kaya magbukas ng kanyang salita. Amen? Dahil po sa aklat ng kapahayagan, when John, he was asked on the Patmos, he saw the book. Mga batid, na in the right hand that sat him on the throne. So, ibig sabihin, merong aklat na nakaupo, hawak ng aklat na ito, nakaupo doon sa kanang trono ng Panginoon. Amen? Meron nakaupo doon at yan yung mga bagay na iniyakan ni John. And John wept much. Kasi po, walang karapat-dapat ni isa sa atin. Walang worthy to open the book. So, mga ang aklat na ito, hindi ito ordinaryong aklat na parang binubuksan natin. Amen, na binabasa natin, just like the scripture. Amen. Ito po ay isang supernatural, mga bagay na it's a form of symbol na iyakan ni John kasi po walang karapat-dapat na siyang magbukas nito dahil ito po ay hiwaga ng Panginoon, isip ng Panginoon na ilakad sa ating kalagitnaan upang ating makita ang mga bagay lalo na sa panahon ng ating kinabuhayan. Amen. Dahil po mga ang aklat na ito ay, glory to God, nagmula pa doon sa Book of Genesis hanggang sa book ng Revelation. At alam niyo po ba ang tinatawag ng Mystery Babylon ngayon? Sino, alam mo ba yon? Yung mahiwagang Babylonia na mabasa sa Book of Revelation ay magmula yan sa aklat ng Genesis. Na sa Genesis, mga kapatid, ay tinawag siyang Babel. Amen? Nimrod. Amen? Sa pagkatao ni Nimrod, who is Nimrod? Mga kapatid, ang siyang gumawa ng pyramid. Na mga ay gusto niyang tapatan niya ang kapangyarihan ng Panginoon ayon sa kanyang karunungan.
But in the middle of the scripture, mga kapatid, ang Babylon na ito, ang Nimrod na ito ay naging Babylon. But in the last book of Revelation, ano nangyari? This is a mystery Babylon. Ito po ay mahiwagang Babylonia. Now, kapatid, ang mahiwagang Babylonia ito ay dapat natin malaman kung ano ang napapaloob sa mga bagay na yon. At doon natin makita, mga kapatid, nga, glory to God, na kung ano ang kanyang larawan, kung ano ang kanyang sistema, na pala ang sistema ng nanay ay sistema ng same system ng kanyang mga anak. Amen? But when you realize that system is same to his mother, to her mother, mga kapatid, then you will come up into a revelation na hindi pala tayo pariha doon. Amen? So, mga kapatid, ang sabi ng scripture, no man in heaven worthy, no man in the earth or beneath the earth was worthy to take or open the book or to loose the seals. Kaya mga kapatid, yung aklat na ito ay siniliwan ng how many times? 7 times. Ngunit mga kapatid, ang Panginoon ang siyang nagkalas ng mga silyong ito. Lord God, nung tinanggal niya ang silyo, nabuksan ang aklat, at nakita ni John ang hiwagang ito. Amen. Ang sabi ng scripture, John, come up hither. Amen. Hari-hari ka, John. At alam niyo ba, si John ay tipo sa iyo at sa akin? Amen. Si John ay tipo ng bride. Amen. Amen. Si John ay isang tipo at larawan ng kanyang manampalataya. Amen. Ang sabi ng scripture, halika John, at ipapakita ko sa iyo ang mga hiwagang ito. So meaning, mga kapatid, ay meron palang mystery ng Panginoon na kanyang inilatag at ipinahayag sa iyo at sa akin sa umagang ito. So how important this mystery na ating makikita, na ating malalaman. Kasi mga kapatid, kapag ito ay nabuksan sa ating kalagitnaan, ang siyang magbigay sa atin ng tamang direksyon. Amen. Hindi po ba masarap maglingkod sa Panginoon na mayroong tamang direksyon? Amen. Right. Hindi po ba? Mahirap yata maglingkod sa Panginoon parang malabong tubig. Amen? So sa paglingkod sa Panginoon, napakainam po ng ating direksyon ay tamang ating sinusundan. Amen. Amen? Na habang tayo lumalangoy, mga kapatid, sa malabong tubig, ang hirap, hindi mo alam kung saan ka darating. Right. Amen? So habang ang kanyang nobya, ang kanyang mga anak ay lumalangoy, mga kapatid, sumisisi sa karagatan na malinaw. Ang sabi ng scripture, just like a crystal. Amen? Sabi ng Apostol Pablo, napakalinaw ang hiwagang ito. Amen. Amen? Habang nakita, mga kapatid, ang hiwagang ito, sa paglilingkod sa Panginoon, you will say, thank you, Lord. Amen? You appreciate what the things sa mga bagay na inilagay ng Panginoon sa iyo at sa akin. Amen? So, dalawa lang po, mga kapatid. Kung ating makita, doon po sa Book of Genesis, mayroong dalawang puno lang doon. Di po ba? The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. So, kapatid, sa natural, ay mayroon pong dalawang binhi. So, ang binhi ay mayroong totoo at mayroong hindi totoo. So, sa paglilingkod sa Panginoon, mayroong totoong panampalataya at mayroong hindi totoo. Amen? Ngunit ang Panginoon ay tumitingin po sa puso. Hindi po sa nguso. At minsan po, Panginoon ay masarap, matamis siya, mangusap. Alam niyo po bakit? Kasi po, mga kapatid, ay one more thing. Dito ko tapusin, mga kapatid, no? Bigyan ko lang kayo ng parang panaisipan. Amen? Habang kayo ay nasa inyong mga tahanan, nandiyan sa mga kwarto, ay inyong pagbulay-bulayan ang mga bagay na ito. Amen? Next ko lang, mga kapatid, ay yung sabi ng scripture that in the last days, pag sinabing last days, ito yun. Amen. Amen? Kasi po ay wala na pong darating panahon. Napansin nyo na kaliwat kanan ngayon ay, hanggang ngayon ay nagyura ulit? Bakit? Last days po kasi. Amen. Amen? Di ba, tahimik, ngayon, bumban ulit. Amen? You know why? Kasi po, that's a prophecy. Right. Ang sabi ng scripture, the prophecy must be fulfilled. Amen. Amen? So, kung hindi ito ma-fulfilled, ay walang gera. So, sabi na, in the last days,
two spirits would be close together. Oh. Kaya kapatid, sa ating panahon, hirap tingnan, recognize ang totoong Kristiyano. Amen. Ang bakit? Kasi sinabi na Scripture. The two spirits would be close together. Parang totoo, parang kapag tumingin, born again din ito. Amen? In other side, born again din ito. In other side, totoo ito. In other side, totoo ito. Kung saan kayo tumingin. Kasi nga, napakaliit ang diferensya. Amen? Sabi niya sa Scripture, even, sabi niya, it would deceive the very elect if possible. Pwede daw po madaya ang pinaka, pag sinabing elect, pinili ng Panginoon. Do you believe this morning na mayroong pinili ang Panginoon? Amen. Sa aking mga bisita, niniwala kayo na may pinili ang Panginoon? Before the foundation of the world, bago ka pa ipinanganak ng iyong tatay at nanay, ay nakita na ng Panginoon na ikaw maglingkod sa Diyos. Amen. Bigyan ko ng example. Jacob and Esau. Ang sabi ng Scripture, I love Jacob, I hate Esau. Wala pang ginawang mabuti. Yung dalawang bata, mga kapatid. Pero yung sinabi ng Panginoon, I hate Esau. Mga kapatid, ay kung ating titingnan, saan nakatingin ang Panginoon? Anong standard ng Panginoon? By His foreknowledge, nakita ng Panginoon na si Esau ay ibibinta niya ang kanyang birthright. Yung ang kanyang pagkapanganay. Amen? So, ibig sabihin, mga kapatid, ay nakita ng Panginoon ang ating mga puso. Amen. Amen? Na bago ka pa ilabas ng iyong nanay at bago pa ilabas si Brother Daniel ni Sister Elizabeth, nakita ng Panginoon ay maglingkod siya sa Panginoon. Amen. And that's the reason iningatan si Brother Daniel. Amen? Dahil in the right time, kaya po may season. Mga kapatid, no? May season. Kaya kung season mo na, you cannot deny. Right. Ito ba yun? Amen. Kung season mo na maglingkod sa Panginoon, noon ay parang, ang paglilingkod mo gano'n. Diba? Ay nasa, waka. Lahat naman tayo dumaan dyan. Kahit ako dumaan dyan, mga kapatid. Diba? For so many years. Hindi ko kilala ang Panginoon. Hindi ako naglingkod. Sabi ng lula ko simbatel, no? Sabi ng papa ko simbahan, no? Masarap doon sa mundo. Mga kapatid. But, nung dumating ang panahon ay umupo lang ako, parang ganyan lang. Umupo ako, mga kapatid, like a young people like this. Ganitong binata. Umupo ako dyan at nakinig ako. Ay isang araw, mga kapatid, nangusap ang Panginoon sa mga bagay na aking napakinggan. You know why? Kasi po ang binhi before the foundation, nandyan na yan. Amen. Amen? Hindi tayo mga kapatid naglingkod sa Panginoon ay ikaw napakinggan mong salita ay doon ka pala naging born again. No. Before the foundation of the world, born again ka na. Amen. Ikaw po ay tinawag na ng Panginoon. But yung season na ikaw tinawag, na yun pa lang. Amen. Amen? Did you catch me? Amen. By season. Yung pagkatawag, kung ikaw po ay pinanganak noong 1980, tinawag ka ng Panginoon ay 2026, and that's the season na doon ka tumanggap. Nung tumanggap ka ng 2026, hindi po ibig sabihin na yung palang 2026 naging born again ka. No. You're born again ay before the foundation of the world. Amen. Anong sabi ng Panginoon kay Solomon, kay Job? Sabi niya, "Oh, where are you?" Before the foundation of the world. Diba? Naroon ka na sa aking kaisipan. Naroon ka na sa balakang ng Panginoon. Amen. Amen? Lahat tayo dumaan sa mga balakang. Sa ating mga nanay. Right. Amen? Pero okay, dyan po ay proseso lamang. Pero hindi ka galing doon. Galing ka doon. Amen. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng galing sa Diyos ay Babalik sa Diyos. babalik sa Sa Diyos. Diyos. Amen. So paano ka makabalik? Sa pamamagitan ng pakikinig. Amen? There's something na inyo napakinggan upang makabalik ka sa Panginoon. Amen. Sa totoong pampalataya. Kaya po, Amen. maraming pong salamat mga kapatid sa umagang ito. Amen. Thank you for your time. Thank you sa ating mga panauhin. Mga kapatid, I believe na hindi lang ito una't huli. Amen. Sabi nga, ang Panginoon ay mangusap sa iyo at sa akin. At alam mo ba,
minsan hindi ka patutulogin yan. Amen. Nung aking na-receive, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, hindi ako nakatulog. Nagbulay-bulay ako, mga kapatid. Mas lalo kong nagnasa, mas lalo kong nagnais, mga kapatid, sa mga bagay na makalangit. Amen. Amen? At the moment na aking ninanasa, mga kapatid, I tell you this morning, mas lalong umaapaw ang aking kagalakan. Amen? Hindi po ba? Na habang nagbubukas ang Panginoon, ay nagagalak tayo. Amen? Then noon, hindi natin alam. Hindi natin alam ang mga iwagang ito. But one day ay ating natanggap, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Salamat sa mga iwagang ito. At you would say one day, thank you, Lord, for all these things. Amen. Amen? Salamat sa Panginoon. So, mga kapatid, ay aking pong pinasalamatan sa Panginoon sa umagang ito. I hope, mga kapatid, ay inyo nakita. Pray to God, ay, amen, ay, nais ko makita, mga kapatid, yung binhing ito. Yung dalawang spirit na ito, na ang panahon na ating kinabuhayan ay napaka-deceive. Napaka-mandaraya. Bakit? Kasi si Cain, mga kapatid, at si Abel, ay, they are both believers. Both, mga kapatid, sila po ay naglingkod sa Panginoon. Amen? Kasi, mga kapatid, kung si Cain ay kinondim ng Panginoon, dahil po, mga kapatid, si Abel ay, kung paano nag-build siya ng altar, si Cain, he also built an altar. Si Cain, he built a church. And he was so religious. Ganun po ang kanyang kapatid, mga kapatid na si Abel. Religious si Cain. They have faith in God. Amen. At mga kapatid, he will do confession. He was a believer. But he is unjust, mga kapatid, sa Panginoon. Kung i-condemn niya si Cain, so saan nakatingin ang Panginoon? Amen? So mayroon palang standard ng Diyos. Amen. Amen? Mayroon pala siyang standard, mga kapatid. Pero tagal sa umagang ito, ang Panginoon, hallelujah, na we must walk in His perfect love. Sa totoong Panampalataya. pananampalataya. Amen. Amen? Receiving Christ, mga kapatid, is not just keep on shouting. It's not just raising your hands. Amen? Receiving Christ, mga kapatid, is to receive the person of Christ personally, and these things are attributes that you follow it. Amen? Parang ganito. You've got ating makita at ating makuha muna ang tinatawag na totoong puno. Amen? Because sa puno, kapatid, pwede mo makuha ang apple, pero ang buhay ng puno, hindi mo makuha. Do you know what I mean? Amen? You can get the apple. Kung mayroong puno, kapatid, na nagbunga ng apple, makuha mo ang apple, pero hindi mo makuha ang totoong buhay na nasa apple. Alright. Amen? Amen. I hope you catch that, mga Yes, kapatid. Lord. Meaning, Christ, si Kristo, He is the new birth. Amen? He is the new creation. When you get Christ personally to you and me, brothers and sisters, then these attributes follow the tree. Amen? So, ang attributes na ito, kung ano mang attributes ng puno, susundin mo at kukunin mo ang buhay na nasa puno. Puno. Amen? Kasi po, ang buhay ay nasa puno. Kasi po, mga kapatid, kung ang puno ay walang buhay, patay. Kaya po, ang isang tao na wala ang buhay, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, I am the light. Amen? I am the truth. And I am the way. Amen? Is that right? Amen. Ako ang buhay. So, nasaan ang buhay? Na kay Kristo. Pag Jesus. Kung siya ang buhay, mga kapatid, siya ang puno. Amen. Amen. So, we need the life and the tree. So, ating ma-absorb ang buhay na nasa puno, mga kapatid. Si Kristo na siyang nakatayo sa kanyang mananampalataya. Amen. Do you love the Lord tonight? Amen. Do you love Him? Amen. Ako tapos na, kapatid. Amen. Ako po ay nagpasalamat sa Panginoon muli at sa kanyang kabutihan. Amen. I hope na bigyan natin panahon ang Panginoon.
Amen. Amen. At ating panahon, ating kabuhayan, mga kapatid, ay napakalapit na. Amen. So, yung makita ngayon ay patuloy ang digmaan. Amen. At any moment, mga kapatid, ay yung siklaban doon sa other countries ay apektado tayo. Amen. Right. Apektado tayo, mga kapatid, pagdating sa ekonomiya. Right. Kasi nga, I give you one example. Kapag gera, mahal ang gasolina. So, apektado tayo. Eh, minsan, ayaw mong pag-gasolina. Gusto, kung maaari pa lang, sis, kung tubig, ay ikarga mo na. Kasi nga mahal ang gasolina. So, apektado tayo mga sa lahat ng nangyayari ngayon. Amen. So, I encourage you, mga kapatid, suman mo ito. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po sa mga panauhin. Amen. Sa ating mga kapatid. Tayo po tumayo, mga kapatid, sa gabi ito. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa pakibuti-buti mo, Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong gawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Amen. So Lord, pwede ko bang anyayahan yung mga brothers na nasa loob? Nasa labas. Sorry. Pasok ko tayo sa loob at ating awitan yung ating kapatid. Brother Daniel, please come forward. Sa kanyang karawan. God bless you, brother. Pamahayan, brother. Brother Noel, God bless you. Bisaya, no? Nice to meet you, my brother. Amen. Welcome po sa pamilya ng Panginoon. It's not about the religion. Amen. It's about the pagmamahal natin sa Panginoon. Amen. Because we are not saved by religion. We are saved by the love of God. Amen. Amen. So atin siyang awitan na kapatid, yung ating kanyang kaarawan. Amen. Sa hapong ito. Siguro po ay when you know the song ay Happy Birthday. Amen. At atin siyang sabay-sabay na awitan. Amen. Siguro medyo mabagal muna.